May isang kwento na matagal nang umiikot sa internet. Isang eksperimento kung saan sinubukan alisin ang pagtulog ng tao. At ayon sa kwento, ang resulta nito ay hindi na maipaliwanag. Ito ang The Russian Sleep Experiment. Pero ang tanong, may katotohanan ba dito? O isa lamang itong kwento na masyadong kapanipaniwala? Ang Russian Sleep Experiment ay unang lumabas online bilang isang kwento. Walang official record, walang dokumento, walang ebidensya. Pero sa kabila nito, mabilis itong kumalat at maraming naniwala. Ayon sa kwento, 5 bilanggo ang pinasok sa isang sealed chamber. Ang kondisyon, manatiling gising sa loob ng 30 days kapalit ng kalayaan. Binigyan sila ng pagkain, tubig, at isang gas na di umano'y pipigil sa antok. Pagdating ng ika-5 days, napansin ang pagbabago, nabawasan ang usapan, mas naging tahimik ang grupo. Isang simpleng senyales na may nangyayari na hindi agad nakikita. Habang tumatagal, lumilitaw ang paranoia. May mga pagkakataong tila hindi na sila nagtitiwala sa isa't isa. At dito nagsisimulang magbago ang takbo ng kwento. Isang kalahok ang nagsimulang sumigaw. Ayon sa kwento, tumagal ito ng ilang oras hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang boses. At pagkatapos nito, biglang katahimikan. Sa mga sumunod na araw, wala nang naririnig mula sa loob ng chamber. Walang usapan, walang reaksyon. At para sa mga nagmamasid, ito ang pinaka nakakatakot na bahagi. Sinubukan silang kausapin sa intercom. At ang sagot na nakuha nila ay simple pero hindi inaasahan. Ayaw na naming lumabas. Dahil sa sitwasyon, napilitan ang mga scientist na buksan ang pinto. At dito nagiging mas madilim ang kwento. Ayon sa kwento, ang mga kalahok ay hindi na katulad ng dati. May malinaw na pagbabago, pisikal at mental, pero walang detalyeng napatunayan. At dito nagsisimulang magtanong ang mga nakakarinig. Totoo ba ito? May isang bahagi ng kwento na paulit-ulit na binabanggit. Kami ang tunay ninyong sarili. Pinipigilan nyo lang tuwing natutulog kayo. Isang ideya na mas psychological kaysa literal. Sa totoong mundo, may epekto ang sleep deprivation. Pero wala ni isang eksperimento na umabot sa ganitong level. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na ito ay katang-isip. Kung hindi ito totoo, bakit ito sumikat? Dahil ito ay may kombinasyon ng realism, takot, at posibilidad, isang kwento na madaling paniwalaan. Hindi lang ito tungkol sa eksperimento. Ito ay tungkol sa isip ng tao. Ano ang mangyayari kapag nawala ang kontrol natin sa sarili? Ang The Russian Sleep Experiment ay malamang hindi totoong eksperimento. Pero ang epekto nito ay totoo dahil ipinapakita nito kung gaano kadaling maniwala ang tao sa isang kwento kapag ito ay parang posibleng mangyari. At marahil, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng kwentong ito ay hindi kung ito ay totoo o hindi, kundi kung gaano ito kadaling isipin na maaring mangyari. Kung gusto mo ng mas malalalim pang misteryo at kwentong hindi maipaliwanag, huwag kalimutang mag-like, subscribe para sa susunod pang misteryong katotohanan.